ako. Ayoko na ng masikip. Let me go. Pagod na rin ako. Linis kayo ng linis. Ang labo pa rin ng tubig. And that aerator, ingay-ingay. I can't sleep. Stress. Sa pagbisita ko sa bahay ni na Tito Clifford at Tita Nova, namangha ako sa kanilang mga aquarium. Ang mga ito ay kakaiba, walang mga filter o aerator. Paano kaya nabubuhay ang mga isda dito? Simula kami ng hobby ng artificials ko, nakakapagod. Anong klaseng hobby to? Every week, naglilinis. Napapagod ka. Sabi ko, nakakapagod ata to, nakakaasam na to. Hindi na yun, nakakalungkot. Nakakalungkot yung mga alaga mo na mamatay. Sabi ko, hindi pwede, may paraan ko. Yan, inulit. Siguro, namatayan na rin kami na marami. Hanggang natutunan namin na pwede pala mangyari. So after yan, nag-eksperimento kami. Tapos pinapattern lang naman namin kung ano meron sa nature. At almost 2 years, ayan. Dahil sa halaman na nagbibigay ng oxygen. Tapos yung tayo ng isda, naging pagkain ng halaman. Yung suso naman, kumakain ng dumi ng isda. Sa gabi, nagbibigay ng carbon dioxide ng isda para sa halaman. Isang buong system. After 2 years, ito nga nangyari. Hindi kami pagod. Pantanggal pa nga kamo ng pagod namin yung mga yan. Yan ang paggabi talaga, tinatakpan namin to. Kasi ginagawa namin, madilim. Kasi silip kami pag gano'n, nakikita namin, ako, talaga naman, at rest sila paggabi. Kaya, talagang nare-relax kami at hindi kami na-stress na namin habit. Hindi tulad ng ordinaryong aquarium na dumidepende sa mga artificial equipments tulad ng filter at aerator, kinokopya sa natural aquarium ang natural habitat ng mga isda. Imbis na aerator ang ating gagamitin, pwede tayong gumamit ng mga halaman tulad ng kabomba. Ang halaman ay lumalago at humihinga. Ang oxygen na kanilang inilalabas ay siyang kailangan ng mga isda sa kanilang paghinga. Imbis naman na gumamit ng kuryente para sa filter, pwede tayong gumamit ng suso o snail na kumakain din ng mga dumi ng isda at algae eater para maiwasan ang paglulumot sa aquarium. Kailangan din natin ng lalagyan o tank. Ang sukat nito ay depende kung gaano kalaki o kadami ang iyong ilalagay na isda. Ang isdang gagamitin ay depende rin sa'yo. Pwede kang magkaroon ng tiger barbs, clownfish, goldfish, neon tetra o kahit ano na pasok sa budget mo. Mahalaga rin ang adobe rocks at lupa para hindi lumutang ang mga halaman. Madali lang ang paggawa ng isang natural aquarium. Sa tulong ni na Tito Clifford at Tita Nova ay nakagawa ko ng sarili kong aquarium na tatawagin kong sanctuarium. Una, ilalagay natin ang mga bato at ang mga pebbles sa loob ng tank. Dapat maging sapat ito upang mabaon ng maayos ang halaman at bato. Susunod ay pwede na rin nating ilagay ang mga halaman. Pwede na rin ilagay ang tubig. Ang tubig ay depende sa tank na iyong gagamitin. Ito ay dapat maging sapat upang mas makalangoy ng maayos ang mga isda. Pwede tayo gumamit ng ordinaryong tubig, basta bago ilagay yung mga isda, hayaan muna nating lumago ang mga halaman. Ibabad ang tubig kasama ang halaman nito 5 hanggang 7 araw para mabuhay ng maigi ang mga halaman. Matapos ang lahat, bago ilagay ang mga bagong biling isda, hayaan muna natin silang masanay sa temperatura ng tubig ng aquarium. Hayaang mabuhay muna ang mga halaman. Ito na ang aking sanctuarium. Makalipas ang 1 o 2 araw, lilinaw na ang tubig at makikita mo na ang ganda ng iyong natural aquarium. Sinusubukan namin i-imitate yung natural environment. Kaya pala madaming mga halaman, saka walang mga electronics na involved. So, kasi yung mga aerators,
Ang aerator ay nagbibigay ng oxygen sa mga isda. Mabibingi sila dun eh. Kasi 'di ba, buong araw, buong gabi silang may sounds na ganon. Although, yan nakakatulong naman dun sa oxygen sa tubig. Pero, Naiingayan sila. tsaka na-stress sila. Hindi sila nakakapahinga. Dapat paggabi nakutulog na sila. Pero dahil doon, maingay pa din. 'Di ba? Maingay pa rin yung paligid nila. Stress pa din sila. So, yung mga isdang yun, puyat. Kaya sila madaling mapagod sa kamamatay. Oo. After 2 weeks, patay na sila. Kaya walang ganon. Tapos, hindi lang yun. Pag ganun kasi, di ba? Pag wala kang halaman, magmumolds yan, magi-green yung paligid niya, dudumi yung tubig. After, siguro 1.5 weeks or 2 weeks, papalitan mo na yung tubig. Kaya Kasi mapagod na naman sila. So, Tita Nong, nabanggit niyo pala sa akin kanina na yung traditional na aquarium, madaming molds, di ba? Paano dito sa aquarium to? Bakit siya walang molds? Etong halaman na to, yan. Bukod sa siya yung nagbibigay ng oxygen, kinakain niya rin yung mga dumi. Dumidikit sa kanya yung mga dumi. Ayun. Kaya parang mas lumilinis siya. Bukod dyan, meron din algae eater. Ayun. Okay. Kasi pag masyadong maaraw, mas mabilis din dumami yung algae. So, naglulumot masyado. So, ano yun? Balance ng light, yung mga halaman, yung algae eater. So, ibig sabihin nito, hindi na kayo madalas naglilinis or gano'n kayo kadalas naglilinis? Hindi talaga kami nagpapalit ng tubig. Bale, kung halimbawa, after 6 months siguro, medyo tingin mo, hindi na ganun kalinaw yung tubig, tatanggalin mo yung half, tapos medyo punasan mo siguro kung talagang marumi, tapos papalitan mo yung tubig. Kailangan lang talaga balanse yung halaman, yung ilaw. So, ano po yung pagkain dito ng isda? Paano sila nabubuhay dyan? Kasi dahil nga hindi mo siya parating pinapalitan ng tubig, so yung mga planktons nabubuhay na dyan. Ang plankton ay ang mga maliliit na organismo na nagsisilbing pagkain ng mga isda. So karamihan naman sa isda, kumakain ng planktons. So maski hindi mo sila pakainin. Pero, syempre, binibigyan mo rin ng ng fish food paminsan-minsan. Kasi minsan madami na sila masyado. So baka kinukulang na rin yung pagkain. Tapos yung mga plants dito, sila rin nagbibigay ng oxygen sa isda, di ba? Tapos yung isda nagbibigay ng carbon dioxide naman para sa mga plants. So, nababalance talaga yung mga kailangan ng isda at sa kailangan ng plants. Kaya sila nabubuhay ng maibig dyan. Kaya lang yung minsan hindi enough yung carbon dioxide para mabuhay yung halaman. So sa gabi, kailangan talaga mapatayin mo yung ilaw. Kasi sa dilim, nagpa-process ng carbon dioxide yung mga halaman. So para lalo pa siyang lumago. Dito, ang saya-saya. Walang ingay, walang gulo. Nakakalangoy na ako ng maayos. Hindi pa ako nagugutom. Nakakatuwa nga kasi hindi ako nai-stress sa kakalipat ng lalagyan. It feels like home. Sige maglalaro na ako. Bye! Di lang ito simpleng pangdekorasyon lamang. Bilang kapalit, dapat pangalagaan at mahalin din natin sila. Paramdam natin ang ating pagmamahal sa ating mga isda sa pamamagitan ng natural aquarium.